Kuha ko na. Ito. Tinan mo na. Saan ko? Ito? Yung ganito? Tignan mo. Tinan mo anong nangyari. Anong result. Uy! Uy! Bill! Wait lang. Multiple entry. Saan na? Pakita mo. Eto, bawal ipakita yung information. Kaya na lang yan. Japan. Yan. So, hello mga ka-journey. Welcome sa isa na namang episode ng ating travel vlog. So, nakita nyo kanina kung gaano kasaya pagka natanggap ninyo yung Japan visa. In this video, i-discuss ko sa inyo kung paano nakuha ng wife ko yung 5 years multiple entry visa. Na jobless siya, pero spoiler alert kasi in-sponsoran ko siya. So, ang una natin pag-uusapan is yung mga requirements na isasubmit mo, syempre. Ito, as an applicant. Yung sa passport, make sure na valid siya for at least 6 months. So, sa photo, punta lang kayo sa sa mga studio and sasabihin nyo lang is pagpapapicture kayo for Japan visa. Para hindi na lang kayo magkamali sa exact na measurement ng photo. Regarding naman dun sa birth certificate at saka marriage certificate, so pag marriage certificate, syempre kapag yung married ka na, no? Pero pag single, birth certificate. Pero ito, kailangan lang kapag wala ka pang previous Japanese visa. So kapag meron ka ng Japan visa, hindi mo na to kailangan. Another requirement din is yung itinerary. Ilalagay mo doon day by day ano yung mga gagawin mo doon sa Japan. Ang example niyan is ito. So regarding nga pala doon sa itinerary, dapat mag-match yun doon sa number of days na dineclare mo doon sa application. But keep in mind, yung arrival mo, hindi yun ang day 1. Ang day 1 mo is the next day. So for example, dumating ka ng January 1, ang day 1 mo is yung January 2. So kung sinabi mo doon sa application, 4 days ka, that means aalis ka ng Japan by January 5. Kasi yung January 1, hindi yun kasama. So keep that in mind. Kasi kapag sinama mo yung January 1, papaulit lang din sa iyo yun ng agency na a-applyan mo. Kahit sinubmit nyo na yung passport nyo, kailangan nyo pa rin isubmit yung photocopy ng bio page. Para siyang ganito. And then, kung meron din kayong previous Japan visa, kailangan i-photocopy rin nyo yun. Para siyang ganito. Regarding naman sa visa application form, ganito yung example niya. Actually, makikita nyo to sa website ng Rally Tours. Pwede mo siyang gayahin para hindi ka mahirapan. Explain ko lang yung mga important details na you need to fill up. So, unang mapapansin mo is ang mga details is capital letters. Kasi yun ang requirement ng Japan Embassy. Karamihan naman dito is self-explanatory. Pero explain ko lang yung mga ibang details, no? Kasi yung iba nalilito rin kung ano ilalagay na. Like, eto, ilalagay mo dito ano yung ID number mo. So, kung SSS siya, yung SSS number mo dito. And then, ilalagay mo kung anong type, no? Ilalagay mo slash SSS. And then, yung sa passport, most likely ordinary, no? Unless official ka ng government, no? Then, dito yung passport number mo. And then pagka fill up ng date, make sure na aware ka sa format. That is day, month, year. Okay? Which is yan naman ang normal na format natin sa Pilipinas. And then yung saan in-issue at saka ano yung authority. No? Makikita mo naman yan doon sa passport mo. Then ano yung purpose mo? So most likely lalagay mo lang dito is tourism unless may iba kang purpose. Then, ilalagay mo ilang araw ka mag-stay sa Japan. And then, ilang ka mag-arrive, yung intended arrival mo. Tapos, yung port of entry mo. So, dalawa kasi yun kung maglaland ka sa Tokyo, either sa Narita or dun sa Haneda, which is
Yun yung nandun sa mismong city. And then yung kung ano yung airline mo, kung Palba or Cebu Pacific. And then ito, ilalagay mo dito yung address na titiran mo sa Japan. So kung hotel siya, ilalagay mo yung details ng hotel. So kung kamag-anak mo siya, ilalagay mo dito yung address ng kamag-anak mo. And then, kung meron kang previous stay sa Japan, ilalagay mo rin dito. Okay? And another thing nga pala is that kapag hindi siya applicable, make sure lalagay mo siya ng NA or none. As you can see dito, lalagyan niya ng NA or none, no? And then, of course, kung meron kang occupation, nilalagay mo siya dito. So, sa case ng wife ko, wala naman siyang current na occupation. So, NA lang itong mga to. And then dito, ilalagay mo yung detail ng guarantor. So, kung meron kang guarantor. So, in my case, dito ko nilagay yung mga details ko. Anyway, later, we'll discuss ko more about the guarantor, no? When we talk about yung guarantor requirements. And then, ito naman yung list of requirements para sa sponsor. Ito nga pala yung sample ng letter of guarantee that you have to submit as a guarantor. So, makikita nyo rin to sa website ng Royally Tours. So, mostly naman self-explanatory like yung date to date, tapos yung details ng i-guarantee mo, no? Like yung name, etc. And then here, as you can see, ang i-guarantee mo sa kanya is yung expenses niya while nandun siya sa Japan, tsaka yung pabalik niya na plane ticket. Ikaw rin ang sasagot nun, which is, yun yung dinideclare mo dito actually. And the most important thing is, yun sa regulation ng Japanese laws, no? So, dapat yung isasama mo, hindi pasaway, no? Kasi pagka lumabag yan sa batas, cargo mo yan. Okay? Then, of course, yung details mo as a guarantor, ilalagay mo dyan. And tapos pipirmahan mo lang. Then isasubmit mo na siya. Another requirement din na isasubmit mo as a sponsor is yung bank certificate. Make sure meron siyang average daily balance aside dun sa current balance. Another thing din na isasubmit mo is yung ITR or yung Form 2317, which is marirequest mo lang naman to sa HR department ninyo. So as a sponsor, isa sa mga sinubmit ko is yung Certificate of Employment, wherein ang laman niya dapat is ito. Para sa akin, ang reason kaya yan ang information na kailangan mo is para in case na gusto nilang kontakin yung HR is makokontak nila. And another thing is, siyempre, kailangan nilang malaman yung income mo. Sa opinion ko, kaya merong ganon is that para ma-compare nila yung sahod mo versus yung nandun sa bangko mo. Kasi, for example, ang income mo is 12,000 per month, tapos meron kang 1 million sa bank. So, siyempre, parang unexplained wealth yun, di ba? So, ang isipin ng consul is paano ka kumita ng ganon? O baka naman nakakuha ka ng isang maleta. Regarding naman sa proof of relationship, ito lang naman yung document na magpo-prove kung ano yung relation mo dun sa sponsor. So, in the case of my wife is of course yung marriage certificate. Pero kung let's say ang sponsoran mo is your son, kailangan mo ng birth certificate ng son mo kasi of course naka-indicate doon na ikaw yung father. Basta ganun lang yun. It just prove na related talaga kayong dalawa. Tip ko lang din sa inyo no, na pagka first time mo mag-apply ng Japan visa and hindi naman ganong kalaki yung yung pera mo sa bank. Ang declare mo na lang na stay mo doon is huwag masyadong mahaba. Kasi for example, ang sinabi mo doon is mag-i-stay ka ng 30 days pero ang pera mo sa bangko is just 10,000 pesos. So, syempre mag-iisip ang consul, 'di ba? Kung paano mo masusustain yung stay mo doon. So, it's better na mas maikli lang ang
i-declare mo doon para nang sa gayon, hindi isipin ng konsul na kailangan mo ng ganito kalaking pera. Kumbaga, the shorter the period na nandun ka, the lesser yung amount na kailangan mo para masustain mo yung pag-stay mo doon. Ang tanong ng karamihan is, kano ba dapat ang pera mo doon sa sa bangko? Well, actually wala naman talagang specific. In my own opinion lang naman is I think ang pinakasagot lang dyan is dapat yung pera mo sa bangko is mako-cover niya yung expenses mo dun sa Japan pagka pumunta ka doon. Ideally, magalat ka ng 10,000 per day. So, kumare, 3 days ka, sinabi mo sa Japan. That means meron ka dapat 30,000 and then magalat ka ng another 20,000 for your ticket. So, a total of 50,000. But of course, kung medyo mas malaki pa doon, mas maganda. Kasi, syempre, kung 50,000 lang yung pera mo, parang sasabihin ng consul, pagkatapos mong mag-Japan, ano pa matitira sa pera mo, di ba? Yun lang naman ang opinion ko. Another tip ko rin sa inyo, kapag wala pa kayong visa on any country, I suggest na mag-travel ka na lang muna dun sa mga countries na visa free. Like yung mga Southeast Asian nation, for example, yung Malaysia, Vietnam, Thailand, by the way, Taiwan din pala. Meron din tayong doon na free visa agreement. So, I think it's better na meron ka na muna ng mga travel history para mas strong yung application mo. Although hindi ko sinasabi na kapag ka first time traveler hindi sila nakakakuha ng Japan visa. In fact, may mga napapanood ako na first time travel nila, nag-apply sila ng Japan visa and na-approve naman sila. Ang sinasabi ko lang is kung gusto mo maging mas strong yung application mo, mas maganda na meron ka na munang mga travel sa mga countries na hindi kinakailangan ng visa. And then kapag na-complete mo na yung mga requirements, saan mo naman sila isasubmit? In our case, gumamit kami ng travel agency. Nag-submit kami sa Rally Tours. So, may mga iba, dumiretso sila sa VFS. So, pwede rin kayo doon if ayaw nyo pumunta ng travel agency. So, ang ginawa lang namin is pumunta kami sa Rally Tours and then sinabit namin yung requirements. Normally, kukuha ka ng number, tapos pipila ka doon and then may mag-a-assist sa'yo. I-check naman nila yung mga papers ninyo bago nila sasabihin na okay na. Advantage kapag meron kang dala-dala na laptop. Kasi like in our case, merong mali dun sa sa itinerary. Since na may dala kami na laptop, is kinorek na lang namin dun sa sa laptop. Mas okay na yon kaysa yung bumalik pa kayo the next day. Another question is, gaano ba katagal visa processing sa Japan? Well, actually, case to case, no? Depende sa applicant. In our case, umabot lang kami ng ng 1 week. After 1 week is na-receive na namin yung text na pwede nang kunin yung passport. Okay? So pag na-receive niyo yun, pwede na kayong pumunta dun sa agency para i-claim yung visa nyo. In our case, ako yung kumuha ng visa. Tamad kasi siya eh. Hindi, actually hindi siya makapunta. So ako na lang yung kumuha ng visa. Ngayon, kung isang representative ang kukuha, ito yung mga kailangan mo na dalhin. Pumunta lang ako dun sa Rally Tours. May nag-assist lang sa akin. Binigay na sa akin yung passport. Nung pag-uwi ko, medyo siksikan sa MRT. Mahaba yung pila. Buti na lang, merong dumaan na skipping train. So, mas maluwag na. So, naging smooth naman ang biyahe hanggang sa makauwi ako. And then, yun na nga, yung nakita nyo dun sa intro na binigay ko na yung passport. So, that's it. Ganun lang naman na kasimple, no? Mag-apply ng Japan visa.
So kung may natutunan ka sa video na to and interested ka sa mga ganitong mga topic like travel vlogs, hotel and restaurant review, consider to subscribe.